Bakit nga ba kahit anong ganda ng isang babae at may pinag-aralan naman, bakit pag tinamaan ka na ng pana ni Cupido, kahit pa mali nagiging tama ito sa mata mo? At kahit magulang mo pa ang humarang, pipilitin mong masunod ang tinitibok ng puso mo. Ganyan ang nangyari kay Michelle, isang nurse at nagtatrabaho sa isang private hospital. Magandang babae at maganda ang tindigan. At kay amo ng mukha. Sa daming manliligaw, na-inlove ito sa isang doktor na bagong hiwalay sa asawa. Naghahanap ng madadaingan at makakausap ang doktor hanggang mahulog ang loob sa kanya. Ang misis ng doktor ay sumama sa ibang lalaki at isa ding doktor na kaibigan pa niya, at dahil doon, kay Michelle ito dumaing at sa araw-araw nilang magkasama, bigla na lang naging sila na. Pumupunta na daw sa apartment mo si Doc. May nakakita sa kanya na pumapasok sa apartment mo. Umamin ka na sa akin kesa sa ibang tao ko pa nalalaman ng lahat-lahat. Saad ng ina ni Michelle. Ma, nasa tamang edad na ako at saka wala namang masama. Dalaga po ako, sagot ni Michelle. Edi tama nga ang mga chismosa at ngayon kalimutan mo ng ina mo ako. May asawa ang doktor na yun, Michelle. Kalat na. At solong babae kitang anak at isang kabit at parang proud ka pa. Umalis ka sa harapan ko, Michelle. Ma naman eh. Paano po ang pag-aaral ng bunso kong kapatid? Kung gusto mong tumulong, bahala ka. Maraming paraan para makatulong ka. Pero kalimutan mo na ako bilang ina mo. Wala na ang papa mo at siguro kahit sa kabilang buhay, aayaw yun sa ginagawa mo. At tsak, baka masaktan ka pa nun. Lumayas ka na! Sigaw ng mama ni Michelle. Noon lang nakita ni Michelle na magkaganon ang mama niya at alam niyang galit ito sa mga kabit dahil ang ama ng mama niya ay namatay sa bahay ng kabit niya. Unawa naman ni Michelle ang pinanggagalingan ng mama niya kaya lalayo na muna siya. Lumuluha si Michelle habang sakay ng taxi. Nahihiya siya sa mama niya. Pinagkatiwalaan siya na umupa ng apartment para lakad lang siya patungo sa ospital kung saan siya na-duty. At ngayon, wala na ang mama niya na concern sa kanya. Pinilit siya makapagtapos ng kursong nursing para makatulong sa dalawa pa niyang kapatid dahil wala na silang ama. At ngayon, naluluha si Michelle dahil biglang gumulo ang mundo niya dahil sa maling lalaki na kanyang minahal. Sabi nga ng matatanda, pag may apoy, may usok. Kaya ang mga chismosa, pinagfiestahan sila sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. At pinag-initan pa siya ng mga head doctor dahil sa kumalat na balita. Michelle, itigil na natin ang ating maling relasyon. Kawawa ka naman. Dalaga ka at may tamang lalaki para sa'yo. Sambit ni Doc Clarence. Bakit? Ngayon pa? Alam na ng lahat or talagang ginamit mo lang ako? Dahil malungkot ka at walang makausap. Ginamit mo lang ako, Clarence! Sigaw ni Michelle. Wala nang naisagot pa si Doc Clarence kay Michelle. Tumalikod na lang ito at umalis. Paano na ako ngayon? Daing ni Michelle. At napakabilis nga ng pangyayari. Ginawa ng report ng ospital ang maling relasyon nila ng doktor. At ang natanggal ay si Michelle. Gumuho ang mundo ni Michelle at ilang araw hindi nalabas ng apartment. Hindi naman ito makauwi ng bahay dahil alam na ng mama niya ang nangyari. At tiniis siya ng mama niya, hindi man lang siya dinalaw sa apartment niya. At isang umaga nga, kinig na kinig ni Michelle ang kanyang kahera at may kausap itong dalawang babae. Hindi malaman ni Michelle kung talagang pinaririnig ba sa kanya ang kanilang pag-uusap o akala nila ay tulog pa ang dalaga. Sister, bakit hindi mo paalisin yan? Malas sa negosyo yan. Kakahiya sa ibang naupa sa kabilang pinto. Mga dalaga pa man din at matitinong estudyante sila. Tapos yung nurse, kabit. Kung ako sa'yo, palayasin mo na. Nakakahiya. Wika ng isang babae. Naisip ko na yan. Baka nga hindi ko natanggapan ang upang ngayong buwan. Ipapagamit ko na ang deposit niya. Nakakairita kasi. Alam nyo naman ang dati kong asawa, doktor din at sumama din sa nurse. Kaya ako'y naiirita sa babaeng yan. Sambit naman ng may-ari ng apartment. Bakit nga ba nagkataon pa na kagaya ng nangyari kay Michelle
ang dating buhay ng kahera. Kaya naman humanda na si Michelle sa mangyayari. 20 ng buwan siya lumipat at alam niya sa darating na petsa 20, tsak, sasabihan na siya ng kahera na umalis na. Halos ilang araw na lang pala. Kailangan ko na palang maghanap ng bagong malilipatan. At kahit room for rent man lang, kailangan ko na pating makahanap ng bagong trabaho. Ani Michelle. Nagpalamig lang ng ilang araw at lumabas na ng apartment si Michelle. Naka-jacket ito at naka-hood at lahat ng mata ng kanilang kapitbahay sa kanya nakatingin. Yan ba yung nurse na kabit ng doktor? Kadalagang tao bumatol sa may asawa. Bulungan ng mga miron. Naghanap muna ng room for rent si Michelle na malapit din sa apartment at ospital. Sanay na kasi siya sa lugar. Ilang taon rin naman siyang nagtrabaho sa ospital at gusto na niya ang lugar. Nakakuha naman siya at tama lang sa kanyang budget. At tamang-tama, aalis na daw ang estudyante ng A15 kaya siya na ang kasunod at pinareserve na ni Michelle ito. Napaawa sa sarili si Michelle at napaluha ito. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Para akong kriminal. Habang si Clarence, wala lang, nananatili siyang doktor at mayaman. Bulong ni Michelle. Nagpa-xerox muna ng mga requirements si Michelle at agad inayos ang kanyang resume. Nagsisimula uli siya sa simula. Pansamantala siyang pumasok sa isang computer shop at nag-PM sa mga kakilalang nurse. Nagbaka sakali na baka may mai-offer sila o may alam silang ospital na may nangangailangan ng nurse. Pero iba ang nakita at kanyang nalaman. Hindi pa man siya nakakapagsimulang mag-PM sa mga kakilala niya. Nabasa na niya ang mga post ng mga ito. Ingat kayo mga dok, may nurse na nang bibiktima ng mayayamang doktor. Baka isang araw kayo na ang kasunod na biktima. Post ng kakilala niyang nurse. Para lang aswang ang pegno. Taas ng lipad ni girl, doktor na may asawa ang target. Comment naman ng isa pang kakilala niya. Pinilit ni ate girl ang mundo niya. Ewan ko lang kung magamit pa niya ang kanyang diploma. Good luck kung makakapag-apply pa siya. Alam niya na siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Kalat na pala sa ospital sa bayan nila ang issue nila ni Doc Clarence. Kaya agad siyang pumunta sa FB ni Doc Clarence at lalo siyang napamulagat sa nakitang post nito. I love you, Han. Ikaw lang ang mundo ko. Kaya thank you for your love. Pangako, hindi na tayo magkakahiwalay muli. At nakapost ang larawan ng mag-asawa na masayang masaya sa magandang view ng Tagaytay. Napaluha si Michelle, ginamit lang talaga siya ng doktor at pinagparausan. Ilang araw din na ginamit ang kanyang katawan at binola sa mga salitang akala niya na siya na ang mahal. At ang ginawa ng asawa niya ay baliwala na. Habang siya ngayon, di malaman saan tutungo at wala pang trabaho. Pinagtinginan tuloy siya ng mga nagko-computer ng kabataan dahil sa pagtulo ng luha niya. Wala na siyang pag-asang matanggap pa sa mga ospital. Alam na niya ngayon ang kanyang kapalaran. Gusto sana niyang mag-abroad kaya lang wala siyang ipon. Halos ang sahod niya ay nahahati para sa pangangailangan niya at para sa kanyang kapatid na nag-aaral. Paglabas niya at sa paglalakad-lakad, nakita niya ang isang butika malapit lang sa lugar nila. Hiring sila ng sales clerk kaya agad siyang nagpasa ng resume sa babaeng tao sa butika. Sayang naman miss, nurse ka pala. Bakit hindi ka mag-apply sa ospital? Walang hiring ngayon. Sayang ang panahon. Ayokong tumambay sa bahay kasi may nag-aaral pa akong kapatid. Sagot ni Michelle. Napaawa naman ang babae at agad siyang tinulungan. Kinausap nito ang manager niya at pinasok agad siya sa opisina. Agad naman siyang in-interview at mabait naman ang may-ari ng butika. Overqualified pa nga daw siya at masaya daw at may nurse sa butika niya kaya lang minimum lang daw ang sahod. Galing ka pala sa isang private hospital, bakit ka nag-resign? Lumaban po ako sa maling sistema ng mga doktor. May nakabanggaan po akong isang kilalang doktor kaya ako tinanggal. Palusot ni Michelle. Naunawaan naman ng may-ari ng butika at sumakay din sa palusot ni Michelle. Tama ka, may mga kilala nga din akong doktor mukhang pera. Hindi nagre-reseta ng murang gamot kahit alam niya na hirap sa buhay ang pasyente. Tanggap ka na Michelle,
Mag-start ka na bukas ha. Welcome sa maliit kong negosyo. Malaking tulong ka at sana kahit papano makatulong ako sa family mo. Saad ng mabait na may-ari ng butika. Kahit papano, nakahinga ng maluwag si Michelle. Kahit halos kalahati ang nawala sa sahod niya. Ang mahalaga, may pagkukunan na siya ng iaabot sa kanyang kapatid. Bumili lang siya ng pagkain at agad na umuwi ng apartment at nakaabang sa gate ang kahera niya. Hoy! Hanggang Lunes ka na lang at umalis ka na dito. Malas ka sa negosyo ko. Huwag ka nang magbayad ng bills. Ibabawas ko na lang sa deposit mo. At ayoko nang makita ang pagmumukha mo ha. Ayokong pakalat-kalat ka dito. Balita ko tinanggal ka daw sa trabaho. Buti nga sa'yo. Saad ng matanda na parang diring-diri sa kanya. Pasalamat ka po, matanda ka sa akin ma'am. Pero huwag mo akong agad-agad huhusgahan. At ang baba agad ng tingin mo sa pagkatao ko. Aalis na po talaga ako dito. Hindi ako tatagal sa napakalinis mong paupahan. Yabang nga, ang mga kabit talaga ngayon, makakapal ang mukha. Sa lakas ng boses nito, naglabasan tuloy ang mga nasa kabilang pinto ng paupahan nito. Hiyang-hiya si Michelle at tinanaw na lang ang matanda habang papalayo. Pagpasok ni Michelle ng pinto ng apartment niya, ibinuhos nito ang luha at doon siya humagulgol at halos magsisigaw sa awa sa sarili niya. Ano ba itong pinasok kong buhay? Isusumpa kita, Clarence! Karma na lang! Kinabukasan, maaga siya bumangon at naghanda. Kailangan niyang magsimula muli at ituloy ang buhay. Ang ibang gamit kanya nang inihanda sa mga kahon at maleta. Hindi na niya hinintay ang isang linggo pa. Aalis na siya, hahanap muli siya ng bagong room for rent na malapit sa butika. Kailangan niyang magtipid dahil inubos na niya ang laman ng ATM niya at paglabas niya ng butika, maghahanap na muli siya ng matitirhan. Michelle, ano? Ayos ba? Magaan naman ang trabaho natin dito. Hindi na kita i-orient kasi nurse ka naman. Mas alam mo na ang mga gamot at kung para saan ito. Sana tumagal ka dito pero sana makahanap ka ng tama sa natapos mo. Sayang kasi. Saad ng mabait na sales clerk na kasama niya. At maghapon nga na magaan naman ang trabaho at nakaupo lang sila. At pag walang nabili, kwentuhan lang sila ni Lisa at isang bakla na si Mark. Bagong apply din daw kaya naman naging magaan ang maghapon ni Michelle sa butika. Gusto mo ba, Michelle, humati sa aking apartment? Diyan lang ako sa unang kanto. Mura lang at wala pang mga musang na kapitbahay. Huwag kang mag-alala, 2 ang kwarto nun. At wala akong jowa, kagaya mo. Breadwinner din kasi ako eh. Akit ni Mark sa kanya. Natuwa si Michelle at agad namang ibinigay niya ang pera na paunang upa niya. Huwag na muna, Michelle. Ipangkain mo muna ang pera mo. Mabait na sambit ni Mark. Kahit hindi ka magsalita, alam ko ramdam kita be. Dagdag pa nito. Kaya naman napaluha si Michelle at niyakap naman siya ni Lisa. Agad nga naghakot si Michelle at tinulungan siya ni Mark. Isang bagong apartment nga ang tinutuluyan nito at malinis sa bahay ang bakla. Nakailang buwan din na payapang nagtatrabaho si Michelle at ang unang sahod agad niyang inilaan sa bayad kay Mark. At nag-ipon siya para meron siyang maiabot sa kanyang kapatid sa susunod namang buwan. Isang gabi, habang pauwi na sila ni Mark, ay may nakita silang babae na nakahiga sa kalye. Akala nila pulube pero malinis ang damit, kaya agad na ginawa ni Michelle ng first aid. At nagulat si Michelle, ang babae ay ang dati niyang kahera. At nang gumanda na ang pulso nito, agad nila itong itinakbo sa isang public hospital. At pagdating sa ER, ang daming pasyente at hindi pa sila agad mapansin. Nakita ni Michelle na bagal na muli ang tibok ng pulso nito. Kaya agad niyang pinakita ang ID sa guard at sa head nurse at ginawa na niya agad ng paraan na magamot agad ang dati niyang kahera. Salamat sa tulong, talagang tambak kami ngayon. Okay na, ligtas na ang matanda. Buti na agapan mo, stroke na sana yan. Saad ng head nurse. Hanggang sa ward sinamahan ni Michelle ang matanda at umuwi na si Mark. At nang magising ang dati niyang kahera, lumuluha itong nagpasalamat sa kanya. Naku madam, kundi sa nurse na yan, baka stroke ka na ngayon.
Buti nurse ang nakakita sa'yo sa daan. Wika pa ng nurse na naka-duty. Salamat Michelle. Pasensya ka na ha. At sinabi ng matanda ang nangyari sa asawa niya na kaya siya ay solo na iniwan siya ng asawang doktor at nakuha pa ang mga anak niya kaya solo na siya. Pinaliwanag din ni Michelle ang lahat-lahat sa matanda at nagkaiyakan na sila. Mula noon, inalagaan ni Michelle ang matanda hanggang lumabas ng ospital. At nalaman niya solo pala itong namumuhay at mabait pala naman ang matanda. Hanggang sa akitin na siya ng matanda na sa kanya na tumira at may mga kakilala itong doktor sa public hospital at tinulungan si Michelle na makapag-apply. Michelle, salamat sa maikli nating pagsasama. Sana friend mo na kami ni Ate Lisa ha. Masaya kami at makakabalik ka na sa talagang trabaho mo. Saad ni Mark. Niyakap niya ang dalawang kaibigan at nagpaalam na. Sa kasalukuyan, nasa public hospital na si Michelle at itinuturing na siyang anak ng matanda. Kinausap ng matanda ang mama ni Michelle at nagkaayos na muli ang mag-ina. Sa ngayon, dalawa na ang mama ni Michelle at bumangon siya ng taas noo. At nagpakita siya kay Doc Clarence na muling naka-uniform at nag-post siya sa FB na mag-ingat sa mga doktor na manggagamit ng mga nurse at manyak pa. At si Doc Clarence naman ang pinagfiestahan ng mga musang na nurse.